Subash ng girawla. Ano bang girawla sa ano eh? Yung girawla in patola. Nagluto si Subash ng patola at patatas. Kaya ito bukas na lang ito. Ikakat ko na para hindi siya malanta. Bukas ng umaga. So, si Mil ay si Mil guys, si mother-in-law, na-admit. Admit siya. Ang paalam ni Santos sa akin, therapy lang. Biglang na-admit. Mag 3 days na ngayon. Kahapon, nilipat siya ng ospital. Hindi ko alam guys kung saan, from which hospital to which hospital. Baka private to government kasi di kaya guys. Lagi siyang na-admit. Lagi siyang na-hospital. Biruin mo naman. Biruin nyo naman ang gastos pag ganyan. Walang sahod si Santos ngayon. Kakasimula lang niya sa bagong venture niya. Si Subash nag-withdraw. Nag-withdraw siya kahapon. May savings yan siya. Ayun, limas. Limas ang savings niya. Hindi ko alam kung may natira. Okay. Nag-ayos daw siya ng kanyang damit. So, simula nung dumating siya dito last year, guys, in and out na yan siya. Kailan ba siya dumating dito last year? Kasi nagdashay pa kami eh. Sa Lamjung. Where did we have our dashay last year? In Lamjung, yeah? Do you remember? Yeah, it's it. Yeah, Lamjung, yeah? I wore that blue kurta sarwal. Which one did I wear? Pants. Pant? And white t-shirt, yeah? Yeah. So, kung dashay, nasa Lamjung kami sa mga November na siya nandito, guys, or December last year. So, simula nung dumating siya dito, in and out na siya sa hospital. Mas worse siya nung unang mga buwan niya dito, guys, nung lumabas siya ng hospital. Sobrang hirap daw, sabi ni Asmita. As in, talagang hindi yan siya daw makalakad. So, na-experience din yan nila nung andito si Banja. Si Sudip, guys. Hindi siya kahit makapag-CR. Pinipilit niya doon magbawas sa CR, pero yung ihi niya, kahit sa umaga, doon siya sa kanyang arinola. Kasi kung okay siya, sa gabi lang siya nag-aarinola sa loob. Pero nung andito si Banja, hindi siya okay, guys. Na-stress pa si Banja, si Sudip, kasi daing siya ng daing. So, ayun. Nagpa-check up sila ni Subash last few days. Pabalik-balik sila, guys, pero never siyang na-admit. Ngayon, pagdating ito ni Santos, na-admit siya. Hindi ko alam. Ang paalam sa akin, therapy. Magti-therapy siya. Kasi yung likod nga niya, yun yung nagpapahirap sa kanya, guys. Kasi meron naman siyang oxygen para sa kanyang paghinga. Pag nahihirapan siyang huminga, may oxygen naman siya. Pero yung likod niya, yung talagang hindi niya kayang dinadaing niya, guys, na matagal na yun siya, yung likod niya. Yung balakang ba. Hindi ko alam kung ano talaga yan. Kasi hindi gumagaling. Lagi yan. Sakit niya na talaga yan dati pa. So, nakakaano, guys. Nakaka-stress, may tension, pero kahit ganun, nararamdaman ko man kay Santos yung yung stress niya. Pero hindi hindi siya ganun na
hindi siya gaanong nagsishare sa akin. Kasi, anong magagawa ko guys? Mag-share siya sa akin na malungkot siya or worried siya. Anong pwede kong sabihin? Sinabi ko, tapos kahapon, nagluto ako nung isang araw, at kahapon, pang 3 days na ni mother-in-law guys sa hospital. So kahapon, sabi niya kasi wala siyang tulog. So sabi ko, you come here, I'll go there. Kasi makapagpahinga lang ng konti. Sarap. Sarap, utata. Tapos nung nagbihis na ako, naka-lipstick na ako, sinabi ni Subas na aalis din siya. Kasi magwi-withdraw, pambayad ng ospital. Hindi natuloy. Sabi ko, wala, may klarong duha. Sabi ko sa kanya, sabi ko kay Santos, bahala mong duha. Leave me out of it, sabi ko. Leave me out of it. Tapos nung gabi, kahapon nilipat si mother-in-law ng ibang ospital. Nagluto ako ng dinner. Sabi ko sa kanya, hindi ka man lang nag-inform, hindi kayo kakain. Nagluto ako. Sabi niya, situation is terrible, I don't know what to say. Sabi niya. Sabi ko, ay nako, I don't know what to say also. So maybe stay strong, I guess. Yun lang ang sabi ko. Alam nyo yung feel ko rin yung stress nila, yung tension nilang magkapatid. Pero wala akong magawa. Wala akong magagawa guys. Hindi rin ako sa inyo, makikipagplastika na kinocomfort ko ang asawa ko. Hindi ako marunong mag-comfort guys. Lalo na kung about sa nanay niya. Hindi ko alam kung paano kasi yan lang yung parang all of these years, pag naririnig ko ang dialogue na ama is sick, wala na, alam kong vulnerable na naman siya, weak na naman siya, stress na naman siya, malungkot na naman siya, depressed na naman siya. So no comment na ako guys pag ganyan talaga, kasi parang hindi na siya bago ba, yung parang lagi-lagi na lang. So sabi ko, your mother is old, so you have to be, why do you have to to stress yourself too much? Dapat maging handa na siya ba? Alam ko naman na syempre nanay niya as much as possible isi-say, pero alam niyo yun, parang walang reason para mag-worried ng masyado. Alam niyo yun? Pero siguro kasi alam niyo guys, ang culture dito talagang That boy is scared outside of the dog. Ha? That boy is scared outside of the dog. Yeah, because this dog is very scary looking. No, he bites. Yeah. Boy. Alam nyo, ang culture dito, nasabi ko na to dati sa vlog ko. Pag namatayan ka, grabe ang gastos guys. Grabe ang gastos, kahit simpleng lang, ritual, simpleng puja lang nila kasi nga mahal, diba, ang bayad dyan. Tapos kung ano-ano pa ang bibilhin mo para sa guro nila, mag-request siya ng furniture, bibigyan mo, mag-request siya ng pera, bibigyan mo, mag-request siya ng kung ano-ano guys, as in. Tapos pag namatayan sila, parang bibilhan ng mga bagong, bibilhan ng mga bagong set ng damit ang mga kamag-anakan. Yun ang na-experience ng ibang Pinay dito. Kasi nagkukwento sila eh. So, grabe ang gastos guys pag namatayan. So, hindi lang siya, hindi ka lang malungkot mentally, malungkot ka rin financially. Parang sa atin din, di ba?
Sa atin kasi may mga insurance naman, di ba? Si mama kumuha na ng insurance sa ay nakakalungkot, sa St. Peter guys. Paunti-unti na siyang naghuhulog kasi ayaw niyang, naiyak ako. Ayaw niyang mapirwisyo kami, mga anak niya. Kaawa din. Pero yung mama ko, kahit 60 na yun. Once lang, naalala ko, once lang siya na-admit sa awa ng Diyos talaga. May mga iniinda, pero alam nyo yun, hindi ganun kagrabe na kailangan niyang admit. Hindi rin siya, ayaw niyang magpa-ospital, ayaw din niyang magpa-check up ng basta-basta. Siguro kasi natatakot din na kung ano ang maging resulta, o hindi ko alam kung nagpa-general check up na si mama. Kasi takot din siya guys. Wala, naka 11 minutes na. So, ayun, okay naman sila. Subash okay naman. Kahit stress yan, hindi yan siya parang jolly pa rin siya ba? Hindi siya nandadamay sa akin. Hindi nila ako dinadamay guys. And then, yun, sana maka-recover si Malayanlo. Kasi, mahirap, sobrang hirap. Sobrang hirap mentally at financially. Pasok na siya sa hospital. Pinapahirapan siya ng kanyang hindi ko alam bakit. Yung likod niya guys. Likod niya. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung kasi ilang beses na yan siya na napa-check up, napa-hospital. Pero hindi gumagaling ba? Siguro walang cure na. Sakit na talaga niya yan. Hindi na siya maku-cure pa ba. So, ayun, pag umaandar talagang talaga, hindi niya kinakaya talaga. Konting kilos niya. Gumaganon siya. Sobrang sakit siguro talaga. Kahit sa pagbangon niya, hingal na hingal. As in, siguro sobrang sakit ng likod niya. So, ayun guys. Sana makalabas na siya. Sana maka-recover pa rin. Hindi man hindi na yan fully healed, pero at least okay ba? Kasi mas okay man na dito siya alagaan sa bahay. So, ayun lang guys ang aking vlog. Tapos na rin akong magputol-putol ng udlot ng kalabasa. Talbos ng kalabasa. Yan na guys. So, yun lang ang aking vlog. Thank you all so much for watching. Maraming salamat sa mga bagong subscriber. Nadadagdagan naman tayo kahit pa isa-isa. Sa mga silent sa mga silent viewers, sa mga hindi nagsiskip ng ads, sa mga regular commenters. Maraming salamat sa inyong mga comments, sa inyong mga suggestion about sa pusa. Thank you. Bawal siya sa kitchen Sabi ni Subash, tatapon niya daw. Sabi ko, saan mo titapon yan? Kawawa yung mga bata. Mahal nila yan. So, kailangan lang siyang i-train na huwag pumasok ng kusina. Ayun. So, ayun guys. Thank you. God bless. See you all in my next vlog. Maraming salamat po. Bye-bye.